Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking naghihintay sa loob ng isang kotse. Pinatay niya ito at naglakad sa loob ng isang gusali. Ang lalaki na si Eddie, na isang dating sundalo, ay nasa loob ng isang recruiting agency at marami na siyang nagawa sa kanyang buhay, lalo na sa militar. Sinabi ng babae na naipasa ni Eddie ang lahat ng mga pagsusuri at tinanong kung anong uri ng trabaho ang gusto niyang gawin. Mukhang masaya na siya sa halos anumang bagay sa puntong ito, at sinabi niya sa kanya na batay sa kanyang mga hanay ng kasanayan ay wala silang bakanteng trabaho para sa kanya sa ngayon. Sinabi ng dating kapitan sa babae na magiging masaya siya para sa isang minimum paid na trabaho at nag-walk out. Hinabol siya ng babae sa labas at sinabing nahanapan niya siya ng trabaho, at natuwa siya nang marinig iyon. Fast forward tayo at natanggap siya sa trabaho, at ipinakita sa atin ang mga marshal na sumakay sa kanilang mga kotse at nagmaneho. Lahat sila ay nagmaneho sa mga lansangan at ipinahayag sa atin na sila ay nag-e-escort ng isang saksi. Nagmaneho sila sa iba't ibang kalupaan at medyo matagal pa bago sila makarating sa lungsod. Pagkatapos ay nawala ang signal ng telepono ng mga marshal at agad silang lumingon at napagtantong sinusundan sila, ang radyo ay tila hindi na gumagana at bumukas ang high beam ng mga sasakyan sa likod. Tulad ng inaasahan, tinamaan ang gulong ng mga marshal ng ilang spike sa kalsada at lumipad ang kanilang mga sasakyan at agad na nagpalitan ng baril ang magkabilang koponan. Ngunit ang magkabilang panig ay nakikita rin ng kanilang mga tauhan na bumabagsak na parang mga langaw at ang isang marshal ay nagsabi sa saksi na inuutusan niya siyang tumakas kaagad. Ang kanyang mga tauhan ay tinadtad at ang saksi ay tumakbo habang patuloy ang labanan. Ngunit sa kalaunan, isang marshal lamang ang natitirang nakatayo at siya ay napatay ng napakabilis. Sinabi ng mga armadong lalaki na hindi nila nakita ang kanilang target at agad nilang sinimulan ang paglilinis sa kalye. Naputol ang eksena kay Eddie na nakaupo mag-isa sa isang motel. Sa pagkulog at pagulan sa labas, nakaupo lang siya at kalaunan ay tumawag sa kanyang asawa at sinabi ang magandang balita na nakahanap na siya ng trabaho at ang masamang balita na hindi siya makakauwi kaagad. Nakaupo siya sa sopa na medyo stressed na hindi niya nakikita ang kanyang asawa at anak. Habang nagpapatuloy ang gabi, pumunta si Eddie sa isang gusali at hinihintay ang security na buksan ang pinto. Ibinigay niya ang papeles sa isang lalaki na nagpaliwanag na walang overtime at ito ay minimum na sahod lamang. Ang kanilang trabaho ay pagbabantay sa isang shopping center at narito ang command base. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Vance at ang kanyang teammate na si Mason. Ang pangatlong recruit nila ay si Ruby, na hindi masyadong maayos. Sinabi ni Vance na ang huling tao sa kanilang koponan ay si Johnny at tinawag siya upang umakyat sa itaas, ngunit hindi niya pinansin. Nagpatuloy si Vance sa pagpapaliwanag na mayroong 5 zone at binigyan niya si Eddie ng ilang uniforme bago lumabas. Ipinakita niya kay Eddie ang lahat ng 5 zone at sinabing paborito niya ang huli. Ibinigay ni Vance ang rundown sa lokal na lugar at binanggit nito ang mataas na rate ng pagpatay at napakaraming gumagamit ng droga. Mabilis na nalaman ni Vance na si Eddie ay mula sa army at sinabi sa kanya na lagi niyang tatandaan na siya ang boss. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay magsisimula na ang shift at hindi basta-basta gagawin ni Eddie, ang disiplinadong kapitan ng hukbo ang gawain. Tumingin-tingin siya sa paligid, ngunit naputol ang kuryente sa gusali dahil sa napakalakas na bagyo sa labas. Mabilis niyang napansin na may kung anong nangyayari nang makita niya ang isang maliit na batang babae na humahampas sa pintuan. Pinapasok niya ito bagamat sinabihan siya ni Vance na huwag. Pagdating sa loob ay sinabi niya kay Eddie na darating na sila bago nawalan ng malay. Agad niya itong dinala sa opisina at inilagay sa sopa. Tinangka nilang tawagan ng pulis ngunit ang linya ng telepono ay patay. Maya-maya lang ay may nakita ang crew sa pinto at nilapitan nila ito. Sinabi ng lalaki na hinahanap niya ang kanyang anak at natuwa si Vance nang marinig ito at sinabihan si Johnny na ibaba siya. Ngunit may naisip si Eddie na hindi kapanipaniwala at itinanong sa lalaki ang pangalan ng babae na sinagot niya. Ito ay si Jamie. Habang sinisimulan ni Vance ang pagbubukas ng pinto, si Eddie ay patuloy na nagtatanong sa kanya at siya ay tumutugon sa bawat oras at sinabi na ang kanyang pangalan ay Charlie. Ngunit nang imulat ng dalaga ang kanyang mga mata, sumigaw siya at tumakbo palayo na naging dahilan upang i-lock ni Vance ang pinto. Lumapit ang pangalawang lalaki na may dalang briefcase para lang ibunyag ang $1,000,000 na siguradong walang bahid at sinabihan si Vance na mapupunta ito sa kanya kung buburahin niya ang camera footage at ibibigay sa kanya ang batang babae. Si Vance ay hindi sigurado at sa halip ay inalok ng ultimatum. Kunin ang pera at ibigay ang babae o lahat ng tao sa loob ng gusali ay makakatagpo ng malupit at marahas na kamatayan. Si Vance ay natakot at lumapit upang buksan ang mga kadena ngunit si Eddie, na hindi nila kayang takutin, ay hinampas siya sa ulo.
Pagkatapos ay sinabi ni Charlie kay Eddie na pinapasalamatan siya ng bansa para sa kanyang serbisyo at umalis. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang hukbo ng mga mersenaryo at sinabihan silang itigil ang paghahanap at dalhin ang lahat ng available na mga unit sa kanilang coordinate. Sinabi niya sa kanyang kanang kamay na si Dead Eyes na dahil ang lahat ng unit sa paligid ng pasilidad. Samantala, tinawag ni Eddie ang pangalan ni Jamie at ikinwento ang kanyang kwento. Kung paanong mayroon siyang anak na babae na nagngangalang Sylvia at biglang may bolang gumulong patungo sa kanya. Nakita niya ang batang babae na tinutukan siya ng baril. Mabilis niyang kinuha ang baril sa kanya. Pagkatapos ay pinilit niya itong mangako na hindi siya hahayaang masaktan. Nang maglaon, mabilis na nakilala ni Mason ang batang babae bilang ang saksi na nakakita sa kanyang sariling ama na namatay laban sa isang sindikatong uhaw sa dugo at kailangang sumaksi sa susunod na araw. Ang grupo maliban kay Eddie ay nagsimulang matakot at nang walang suporta, nakita nila ang maraming lalaki na lumalapit sa kanilang pasilidad sa pamamagitan ng mga kamera. Sa utos ni Eddie, mabilis na itinago ni Vance ang babae sa isang lihim na lugar. Binigyan siya ng flashlight, tubig, at walkie-talkie. Sinabi sa kanya ni Eddie na hindi siya dapat umalis sa silid anuman ang mangyari. Sa labas ng pasilidad, nakita ng 4 sa mga gwardya ang kanilang mga sasakyan na winasak at sinabi ni Mason na aalis siya. Si Eddie ay nananatiling hindi natitinag at sinabi ni Vance kay Mason na si Eddie ang bagong boss. Sinabihan ni Eddie si Mason na magtago o lumaban, iyon lang ang paraan para makaligtas siya sa gabi. Lahat sila ay agad na nagsimulang magtrabaho, naglagay ng ilang barikada at mga bitag, at naghanda para sa mabangis na pagsalakay. Binigyan ni Charlie ng go signal ang kanyang mga tauhan at pinatakbo nila ang kotse sa harap ng pintuan. Si Eddie ay nagsindi ng apoy at winasak nito ang kotse sa ilalim, pati na rin ang isang lalaki. Ang koponan ay agad na binaril at pinilit na tumakbo, ngunit isa sa kanilang mga kaaway ang nakarating sa rooftop. Habang si Vance ay tumatakbo, ang parehong kaaway ay tumalon sa kanya at sila ay naglaban. Mula sa kung saan, pinatay ni Ruby ang mersenaryo, habang nililinis ng iba sa labas ang ginawa nilang kalat. Sinira ni Vance ang mga kamera at sinabi kay Ruby ang nangyari nang muling magising ang mersenaryo na iniwan nila sa itaas. Pagkatapos ay sinabi ni Eddie sa kanyang buong koponan na kailangan nilang kumuha ng sapat na oras upang makasurvive sa gabi. Si Johnny ay nagsimulang gumawa ng mga bomba, isang sikretong walang nakakaalam na magagawa niya. Ang iba ay nag-set up ng maraming mga bitag hanggat mayroon silang kakayahang gawin. At kasama niyan, hinihintay nila ang nalalapit na paghaharap. Nakita ni Eddie si Jamie na naglalakad at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang ideya. Ang eksena ay tumalon sa mga mersenaryo na pumapasok sa pasilidad sa pangunguna ni Charlie. Nagsimula silang maglibot sa gusali habang naghihintay sa kanila ang mga bitag ng security team. Sinisikap ng mga mersenaryo na kunin ang feed ng camera at naglakad patungo sa unang bitag. Isa sa kanilang mga tauhan ang nakuryente hanggang sa mamatay ngunit ang iba ay pumasok sa loob. Gumamit si Jamie ng remote car para lapitan ang mga kaaway at dinala ito kay Charlie at nakakita ng channel ng radyo sa kotse. Binuksan ng kanyang hacker ang linya ng channel at nakipag-ugnayan si Charlie kay Eddie. Sa pagkakataong ito, sinabihan ni Eddie si Charlie na umatras o harapin ang mga kahihinatnan. Pagkatapos ay nagsalita si Charlie sa buong security team at nag-alok sa kanila ng bonus na 100,000 bawat isa kasama ang 1,000,000 para sa babae. Ngunit kung mabubuhay siya, hahabulin niya ang bawat isa sa kanila kasama ang kanilang mga pamilya. Ang gang ay nagpatuloy sa paglalakad at patungo sa susunod na bitag. Ginulo ni Ruby ang mga mersenaryo at pinaputokan sila ng arrow. Ngunit hindi ito gumana at sa halip ay pinaputokan nila siya. Nang huminto sila, nakita nila si Ruby na wala ng buhay at nagpatuloy sila. Ngunit sa kabutihang palad, nagkukunwari lang siya. Ngayon ay si Vance naman, nasugatan niya ang isang kaaway at tumakbo palayo. Maging si Mason ay nakuryente ang isang lalaki at ginamit ang kanyang baril para patayin ang isa pa. Si Eddie ay nagsimulang tumakbo sa paligid ng gusali patungo kay Mason at nakita ang ilang mga kalaban. Tinawag niya silang lahat at sinimulan nila siyang barilin. Siya ay lumayo at ang sniper sa labas ay nag-alerto kay Charlie. Papalapit na ang sheriff mula sa bayan. Nagutos si Charlie ng tigil putukan at hinawakan ni Johnny ang kanyang trigger. Nagsimulang magmaneho ang sheriff sa paligid ng pasilidad at medyo natuwa si Johnny at pinuntahan siya upang alertuhan siya na sinabi ni Eddie na huminto, ngunit dahil hindi siya nakikinig, nagresulta ito sa isang bala sa kanyang ulo. Tumalon si Eddie sa walkie-talkie at inalertuhan ng iba na si Johnny ay napatay at hindi nagbibiro ang mga lalaki.
Sinabi ni Eddie kay Mason na gusto niyang tumingin sa food court at kung hindi siya kikilos, papatayin siya ng mga ito. Sinabi ni Mason kay Eddie na hindi siya makagalaw at sinabi ni Jamie na gagamitin niya ang remote car para tingnan ang mga lalaki sa food court. Kinuha niya ang kanyang remote car at nakita niya ang 5 lalaki sa loob. Hinabol ng mga mersenaryo ang kotse at hinarap ni Eddie ang unang lalaki. Pagkatapos ay ginamit siya bilang cover upang kunin ang 2 baril at ganap na tinapos ang natitirang mga lalaki. Sinunggaban siya ng isa mula sa likuran, ngunit tinapos niya ito pati na rin ang isa pa. Samantala, nagtagpo sina Ruby at Vance, ngunit nasugatan si Ruby at dinala siya ni Vance sa ligtas na lugar. Sa wakas ay nagising si Eddie at nagpakita ng ilang malulupit na skills. Hinawakan niya si Mason at sumama sila sa iba at isinara ang isang gate para protektahan ang kanilang sarili. Galit na galit si Charlie at gusto niyang tapusin ang trabaho. Pinahiga ni Vance si Ruby, na lubhang nasugatan at binigyan ni Eddie ng taser si Jamie kung sakaling lumala ang mga bagay. Ang dalawa ay nagkaroon ng taus-pusong pag-uusap at sinabi ni Jamie ang tungkol sa kanyang 2 namatay na magulang at ang malagim na kwento kung paano sila namatay. Pagkatapos ay nagsalita si Charlie sa radyo at gustong makipag-chat. Sinabi niya na may isa pang linya ng depensa at nag-alok sa kanila ng pera sa huling pagkakataon. Tahimik na sinabi sa kanya ni Eddie na hindi at naghanda sila para sa panghuling pagtatagpo. Nakita ni Mason ang mga pulis sa mga kamera sa labas at ang grupo ay natuwa. Nakita ni Eddie ang trap ng komunikasyon ng kaaway sa labas at gusto niya itong sirain. Ang kalaban samantala ay madaling nakadaan sa huling linya ng depensa at sinalubong ng isang malakas na putok ng baril ni Vance. Nagawa niyang pumatay ng ilan at sa wakas ay dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Tinutukan nila ng baril si Eddie at nagsimulang maghagis ng bomba si Vance at humingi ng backup. Napatay niya ang maraming kaaway ngunit ngumisi lang si Charlie. Hinihingi ng mga pulis ang lokasyon ng kanilang saksi at sinabi ni Eddie kay Mason na dalhin siya. Sinabi ni Vance na magbibigay siya ng cover fire para sa kanilang dalawa upang makaligtas. Sa basag na boses at luha, tumayo siya at binaril ang mga kaaway. Binigyan niya sina Mason at Jamie ng oras na kailangan para mabilis na makalampas sa mga mersenaryo at siya ay naiwang nakahiga na sugatan sa sahig. Nailigpit pa rin niya ang 2 pang kaaway ngunit huminto sa paggalaw. Bumalik kasama si Eddie, pinag-aralan niya ang mga pulis at nakita ang isang gang tato sa isa sa kanilang mga leeg at nang lumitaw si Mason, siya ay pinatay at si Eddie ay lumaban habang si Jamie ay tumakas. Nakipagbuno si Eddie sa isang mersenaryo at ginamit ang kanyang baril para patayin ang 3 pang nasa harap niya. Nagluksa siya sa pagkawala ni Mason at bumalik sa trabaho. Nakipag-usap siya kay Jamie at sinabihan siyang pumunta kay Vance, ngunit agad niyang napagtanto na patay na siya. Sa halip, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging matapang at gumawa ng sarili niyang daan patungo sa bodega. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gusto niyang sirain ang radio jammer para alertuhan ang mga serbisyong pang-emergency. Sinabi niya kay Eddie na handa na siya at inihanda ni Eddie ang kanyang mga baril, nagsimula siyang kumilos at sinimulang iligpit ang bawat kaaway na kanyang nakikita. Dumaan siya sa isang hallway at kumuha ng motorbike na nakadisplay. Dahil sa kanyang bilis, hindi nila magawang tamaan siya, ngunit si Dead Eyes ay nakipagtitigan lang sa kanya at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Nagpaputok siya at pansamantalang nagtatago si Jamie habang nasa parehong silid si Charlie. Sinabi niya sa kanya na walang darating at walang katibayan ng anuman. Samantala, tumalon si Dead Eyes sa motorbike ni Eddie at natumba siya. Ang dalawa ay nagsimulang hampasin ng isa't isa ng paulit-ulit. Naintindihan ni Eddie na hindi ito madaling kalaban, ngunit pagkatapos na masugatan, ginamit ni Eddie ang kanyang handcuff upang labanan si Dead Eyes. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mud stunt gamit ang motorbike at tumakas. Pagkatapos ay ginamit niya ang motorbike upang mabangga ang communication van sa labas na humaharang sa signal at sinira ito. Tinawagan niya si Jamie ngunit narinig ito ni Charlie. Nagsimulang magpaputok ang sniper kay Eddie habang nahanap ni Charlie ang walkie-talkie. Mabilis siyang kumuha ng isa pa at inalertuhan ang totoong mga pulis sa sitwasyon pagkatapos ay binaril siya ni Charlie. Papatayin na ng sniper sa labas si Eddie hanggang sasabihin sa kanya ni Dead Eyes na huminto dahil gusto niyang siya ang pumatay sa kanya. Si Eddie ay nagsimulang magpaputok ng baril sa paligid at tinamaan ang sniper, pagkatapos ay dalubhasang pinatay si Dead Eyes sa proseso. Nagsimula siyang bumagsak sa lupa mula sa tama ng bala na natamo niya. Samantala, narinig ni Charlie na papunta na ang FBI. Sinimulan niyang kausapin ang sarili, malinaw na alam niyang naririnig siya ni Jamie. Sinabi niya sa kanya ang kanyang sariling malagim na kwento kung paano namatay ang kanyang ama at nakipag-deal siya kay Jamie.
Sinabi niya sa kanya na hahayaan niya itong mabuhay sa kondisyon na hindi siya kailanman magsasaksi. Mukhang seryoso si Charlie tungkol dito, ngunit muling tumakbo si Jamie. Sinabi niya sa kanya na maging matapang at tanggapin ang alok. Binigyan niya siya ng huling pagkakataon at sinunggaban siya. Ngunit biglang lumabas si Eddie at sinabihan siya ni Charlie na kunin ang pera at umalis. Pagkatapos ay ginamit ni Jamie ang taser habang pinatay ni Eddie si Charlie. Bumangon si Jamie at tinulungan si Eddie sa labas nang dumating ang mga emergency service. Nakatayo roon ang mga FBI na nakalabas ang kanilang mga baril at nais na itaas ni Eddie ang kanyang mga kamay. Naglakad siya patungo sa mga FBI na malinaw na nasugatan at binigyan siya ni Jamie ng yakap. Sapat na ito para maintindihan ng mga pulis na hindi siya ang kalaban. Mukhang nakaligtas din si Vance sa massacre at tumalon ng eksena kay Eddie sa ospital kung saan siya hinihintay ni Jamie. Mabilis niyang sinabing ililipat na siya at gustong magpasalamat at magpaalam sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Jamie ang kanyang tiyuhin at niyakap ito. Pinapanood ito ni Eddie at medyo masama ang pakiramdam niya dahil medyo matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak. Later on, naglakbay siya sa kanyang bayan. Sa wakas ay nakasama na rin niya ang kanyang magandang anak at asawa at doon na natapos ang pelikulang ito.